Sikreto ni Lisa Araneta Marcos at yung pinaka-tinatago-tagong video inilabas na ni Vice President Sara Duterte. Aba naku. So, ibig sabihin pala ka, totoo pala ka yung mga isyong napag-uusapan kamakailan lang. Na etong si Palaka, etong si Lisa Araneta Marcos ay talagang nadawit sa krimen doon sa ibang bansa. Aba naku. Adik na, dawit pa sa krimen. Aba naku. At ito na nga ang pinaka nakakagulat ho dito. May video ho tayo na kung saan may kita, para na akong si Claire Castro. May video po akong ipapanood sa inyo mga kabanateros. At syempre abangan nyo yan dito sa ating dito sa bidyong ito. No, grabe na mga nangyayari ho ngayon sa politics world. At talagang tumataginting at tangin ng tulangaw na to. Talaga alas 12 na ng gabi, nagtatrabaho ka pa. Magpahinga ka, hayop ka. Hayop na lang ako, kakaligo ko lang tapos nilalangawan mo na, may make-up pa nga yan eh. So yun, talagang nagbabaga po ang usapan mapatungkol at mga kanya-kanyang banatan mapatungkol sa politics world. Siyempre, ito nga ang ating future president na si Vice President Sara Duterte may mga pasabog. At isa nga dito sa mga nabanggit niya ay yung mapatungkol ho sa issue ni Lisa Araneta Marcos. At may banat pa rin po siya mapatungkol kay Bongbong Marcos. Ito na pinatotohanan na ni VP Sara na adik ka talaga. Hindi alam mo Marcos, para matapos to lahat, magpa-drug test ka na. Di ko talaga mapagtanto, no? Na bakit isang presidente ng Pilipinas hirap na hirap magpa-hair follicle test. Kasi isipin nyo maigi ang katentenga ko, sorry. Isipin nyo maigi, presidente ka. Napakasimple lang naman yung hair follicle test. Kukuhanan ka lang ng buhok, itetest yung buhok, hindi naman utak kukunin sa'yo eh. Di ba? Okay sana kung utak yung kukunin sa'yo, medyo talagang, bakit yung kukunin yung utak ko? Kaya kahit naman sino walang hindi magugustuhan pag utak yung kinuha. Kahit kaperanggot lang sa utak mo, di ba? Pero yung buhok lang na tumutubo naman yan, ba't hindi mo magawa? Bakit? Why? Bakit na? Why pa? Kaya yung mga netizen po ay hanggang ngayon ay talagang nagdadalawang isip or nagdududa, hindi pala dalawang isip. Nagdududa na kung eto ba talaga si Marcos Jr. ay isang adik or etong si Marcos Jr. ay gumagamit nga ba talaga ng ipinagbabawal na droga. Kasi sa ultimong napakaliit na bagay na pagba-hair follicle test hindi niya magawa. Nagagawa niya nga magyabang na meron bago daw matapos yung termino niya, meron daw siyang subway. Subway? Kay Pangulong Duterte yun Ang galing. Ito yung mahirap sa ibang sa totoo lang Ang dami hong project ni President Rodrigo Roa Duterte na si Marcos ang nakikinabang. Sa totoo lang, yung mga hindi, kasi halimbawa may isang project tulay, sabihin na natin tulay, for example lang naman. Yung tulay ay nasa 80% na lamang po, no? Ang hindi natatapos. So sa madaling salita, may 20% pang natitira. Ang masama dito, si Bongbong Marcos yung sasalo ng 20% tapos hindi niya man lang mabibigay yung credit na 80% kay Pangulong Duterte. Sa kanya na lahat yun. Ganon kalupit.
Ganun kalapit ang strategy ni Marcos Jr. Kahit pati nga itong bigas ngayon na 20 kilo na bigas ay talagang alam nyo, isa sa mga pinakamalalaking pangbubudulo ito sa ating bansang Pilipinas. Oo, syempre, eto may video ho tayong ipapanood sa inyo, no? Bago ho tayo doon, dito muna tayo sa gastos ng gobyerno. Oo, may balita tayong panoorin dito, gastos ng gobyerno Marcos Jr. sa Q1 ng 2025. Ito, panoorin po natin itong Q1 na to. Q1. Ito mas malaki kaysa sa kita nito sa ekonomiya. Naku po. Ibig sabihin, parang mas malakas ang gastos kaysa sa income ng Pilipinas. So ito, panoorin natin. Bumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Abellana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos. Grabe. Mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin popondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian. Yan yung tinatawag nating privatization, Jade. No? So ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng pulisiya kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang na kita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi nga hindi tayo efficient, no? Hindi maayos yung ating pangongolekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue. Kumbaga palaging kulang. Giit ng ekonomista, hindi lang ito simpleng usapin ng kakulangan sa pondo, kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcos Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno. So ibig sabihin ng matinong gobyerno, halimbawa, kailangan puksain ang graft and corruption. Itong nakikita nating sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon, na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation, hindi na ako na-surpresa dito pero nakakabahala ito kasi yung kung paano ito pupunan ng ating gobyerno, that remains to be seen kung anong discarding gagawin nila dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Batu sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. Grabe to, no? Biruin mo ang nakakatakot dito, na kapag naging presidente si Vice President Sara Duterte, sandamak-makutang ng Pilipinas, na iniiwan ni Marcos Jr. Hindi, sa totoo lang, biruin mo sa lahat to, kasi may mga hanggang ngayon may mga bulag pa rin na supporter si Marcos eh. May mga ilan, may mga natitira pa na minaalala ko. Bigla akong natawa. Hindi, kasi kaisipin nyo noong panahon ng pandemya ay gumastos po si Pangulong Duterte ng nasa 4 umutang nasa 4.4 o ganun. Basta nadihamak sa loob ng 3 taon ho yun
Nasamantalang mas dihamak na malaki, doble kay Marcos Jr. na inutang niya sa loob ng 3 years na wala naman nangyaring pandemya. So sobra hong nakakalula ho ito dahil pag sa oras na matapos ang termino ni Marcos Jr., sandamakmak po ang utang ng Pilipinas. So sa madaling salita, magsisimula na naman tayo sa panibago. Kasi ito, isipin niya, simula nung umupo ang mga dilawan sa gobyerno pagkatapos ni Marcos Sr., ang nangyari ho, nung umupo po si Pangulong Duterte, doon na ulit nagsimula na kahit papano nakaginhawa, nakahinga yung bansang Pilipinas sa kautangan. Yun nga lang na nagkaroon ulit ng problema kasi nagkaroon ng pandemya. So buong Pilipinas na may problema noon, ang hirap po noon, 'di ba? So kailangan no choice, imbis na paganyan na sana yung Pilipinas noon, ay biglang bumagsak ng bahagya dahil nga sa pandemya. Hindi dahil sa presidente, hindi katulad ngayon, no? So yun nga, no, isipin nyo maigi, pag sa oras na matapos ang termino ni Marcos Jr., sadsad na sa utang ang bansang Pilipinas. So magsisimula na naman ulit tayo ng panibago na yan, katulad niyan si Vice President Sara Duterte na ang magiging presidente sa darating na 2028. So ang mangyayari, magsisimula ulit tayo sa pinakamababa hanggang pataas na naman. Yan ang mangyayari diyan. Kasi kailangan solusyonan. Kaya nga ito, lahat ng utang ng gobyerno, lahat ng pagkakautang ng gobyerno ngayon sa Pilipinas, hindi sila dito nababahala. Itong administrasyong Marcos ngayon, hindi sila dyan nababahala. Kasi alam nila kapag sa oras na sila ay mapalitan bilang presidente ng bansang Pilipinas, ang mamumroblema ho nung utang na yun ay yung susunod sa kanya. So kung halimbawa man na si Vice President Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, siya sasalo nung kautangan na ginawa ni Marcos. Kung si Pastor naman ang maging presidente ng Pilipinas, ganun din. Mas okay pa nga. Sa tutusin, buti na lang talaga kahit papano. Yan si Pastor, kayang-kaya niyang solusyonan niyang utang na yan. Ganun din naman si BP Sara. No, wala namang pinagkaiba dyan sa dalawang yan. Ang pinupunto ko nga dito is kawawa yung susunod sa administrasyong Marcos. Kasi baon na tayo sa utang. Biruin nyo, 3 years pa lang, 16 trillion, magsi-17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Hindi po yun billion, hindi po yun million, trillion po. Tapos wala namang build project na nangyayari. Yung pinagmamalaki nilang subway na malapit na daw matapos kay Pangulong Duterte pa yun. Na ngayon pinagyayabang ni Marcos kahit hindi naman siya yung nagsimula. Ang galing ni Marcos, kapal na mukha no? Kapal na mukha kasi biruin nyo isipin nyo maigi, hindi ikaw gumawa pero ikaw yung nagmayabang. Hindi ikaw yung nagsimula, ikaw yung nagmayabang. O katulad na lang yung ginawa niya sa interview mapatungkol sa Yolanda na nangyaring di ba, puro sisi ang ginawa niya doon. Kung titignan ho natin sa record, nasa 15% na lamang ang kanyang gagawin diyan sa Yolanda sa mga nasalanta ng bagyo sa Tacloban. Samantalang nung panahon ni Aquino, nagawan ng paraan ni Aquino, naging 60%, naging 20% lang yung nagawa ata dyan ni Aquino sa Tacloban. Hanggang sa nung pumasok ang Duterte, nasa 60% po ang nagawa ni Pangulong Duterte para sa Tacloban. So nasa 10 to 15% na lang ang natira na obligasyon ni Marcos bilang presidente na sa pagtulong diyan sa Tacloban. Pero anong ginawa niya? Nanisi siya. Kesyo hindi daw nagawa nung una, hindi daw natapos nung una. Anak ng teteng okay sana kung totoo naman yun na hindi natapos, pero yung buka ng bibig, yung ibig niyang yung pinupunto niya para siyang naninisi. Diba? Yan ang masakit sa isa sa mga masakit sa ugali ni Marcos, yung manisi. Tapos feeling nila magaling sila, sobrang galing nila. Sobrang
tawag dito sobrang perfect. Alam mo yun, sobrang perfecto, gano'n, oo. So yan ang ugali ng mga Marcos. So dito naman tayo sa isang balita. Saan yun? Nasaan na ito? Ay, nakakahiya. Ito. Puno at bunga. Ito, panoorin natin to. Ito, malupit to, ha. Puno at bunga, panoorin natin tong itong problema ng illegal na droga sa bansa, mas lumalala pa. Panoorin. Dapat nang isipin na totoo ang alegasyong sangkot sa iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at iligal na aktibidad. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Grabe yun, ang lalim no. Kapag ang puno lulong sa droga, ganun. Hindi, patotoo naman yun eh. Parang isang puno ng mangga yan ngayon. Explain natin ng maayos. Isang puno ng mangga, yung mangga na yun, ang daming bunga. Hinog ha? Mga hinog na, hindi na hilaw. So lahat yun nabulok. Yung mga bunga na yun. So bakit nabulok? Kasi bulok yung puno. Bulok yung pinakaugat, diba? Pinagsimulan ng buhay ng puno na yun. O katulad na lang yan, halimbawa. Putang na, nagiging anti-clear na ako. Halimbawa lamang po. Si Marcos Jr. po ay isang adik po. So kapag ang isang adik na presidente, Senado at Congress, magiging ano pa ba isipin mo? Magiging wala sa ayos po. Dahil po, adik po ang presidente. Ha? Ganun yun eh. Pera biro ha. Ganun talaga. Yun yung mahirap eh. Bakit nga ba? Kasi biruin mo, presidente ka. Nire-request ng taong bayan na magpa-drug test ka pero hindi mo magawa. So anong isipin nung mga Anong isipin nung mga gumagamit na ipinagbabawal na droga? O katulad niyan, pinupush nyo yung mga driver na magpa-drug test. So paano nyo sila ma-encourage na or paano nyo sila mapupush na magpa-drug test? Ultimong presidente, hindi nyo mapush na magpa-drug test. Diba? Sa lahat po ito ng mga sumusuporta kay Marcos Jr. Itong sinasabi ko. Yung presidente nga hindi nyo mapush na magpa-drug test paano pa kaya yung Paano pa kaya yung mga ordinaryong Pilipino? Ako, goods po ako doon. Sa lahat ng driver sa Pilipinas, bago makakuha ng lisensya, magpa-drug test muna ba? Maganda po yun. At sa lahat ng mga family, driver, taxi driver, jeepney driver, o grab driver, kapag papasok sila bilang grab driver, magpa-drug test, buwan-buwan. Hindi naman sa totoo niya, hindi mahirap talaga, promise, na magpa-drug test. Ewan ko bakit yung iba takot na takot. Tinatago ka, no? Baka kaya ayaw mo magpa-drug test kasi baka mag-positive. Yan ang mahirap dyan, di ba? Tama nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcos Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test.
meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Matatandaan sa isang brave No, hindi kasi totoo lang para matapos na tong gulo sa pagpapadrag test, sundin ni Marcos Jr. yung kagustuhan ng mga Pilipino na magpa-drug test, hair follicle test live ha, hindi recorded. Live. Kasi yung alam nyo, napakabilis lang ho niyan. Oo. Ang kasong mahirap nito, no? Pag nagpa-drug test si Marcos, ang mahirap nito, baka manipula yung nagtetest. Tapos bandang huli, magni-negative si Marcos kahit positive naman siya. Mahirap din pala, oh. Siguro maganda na lang isipin natin talaga, kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, na addict talaga si Marcos. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Hindi pa nga tayo nakinig noon. Ngayon, nire-request na sa kanya ng taong bayan, hindi pa rin magawa kasi hindi naman daw yung batayan ng tiwala ng taong bayan ng pagpapadrag test. Paano hindi batayan? So, ibig sabihin pala, ang ibig sabihin ni Marcos na hindi batayan ng pagpapadrag test para pagkatiwalaan ng taong bayan. So, ibig sabihin, normal lang pala sa'yo mga adik, ganun. Normal lang pala sa'yo ang mga taong gumagamit na ipinagbabawal na droga. Kaya pala. Galing. Ang galing. So yun naman pala yung ibig sabihin ni Marcos. Kaya naman magaling. Akala ko kung akala ko kung tawag dito talagang love na love mo sila, no? Parang mahal na mahal mo talaga, parang ayaw mo silang magapi. Parang ayaw mo silang mapuksa dito sa Pilipinas. Ang galing mo talaga, Pangulo. rally sa Davao City noong Enero ng nakaraang taon, diretsahang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik at bangag si Marcos Jr. Sa Ano nasabing ba? pagtitipon, inihayag din ng dating Pangulo na noong siya ay alkalde pa, Yun, may pulbos pinakitaan ang uso. umano siya ng PIDEA. Ayan, yung video na yun, hindi na-edited, yung may pulbos siya rito. Hindi hanggang ngayon, hindi niya pa rin nasasagot yan eh. Ewan ko ba't hindi niya masagot-sagot. Ebidensyang kabilang si Marcos Jr. sa narcolist nito. Kaugnay ng mga isyong ito, ilang ulit na rin naiuugnay ang Pangulo sa paggamit ng cocaine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yugo, salamat Boss Jason. Ano yun? Ba't may mga lumalabas dyan na kakaibang eksena? Wala na ata ako, hindi na ata ako naka-premium ngayon May mga lumalabas na Oo, may mga lumalabas na tawag dito na ads. Oo, ba't kaya ganun? Naubos na ata yung premium ko. So, yan yun na. Andyan na yan. Basta yun. Sabi ni Vice President Sara Duterte, anuhan na lang natin siya na tawag dito na addict talaga siya. Wala, no choice tayo Inambes na natin na request, ayaw niyang gawin. Pag tinatawag siya addict, nagalit siya. Saan tayo lulugar? Kasi ito ang paghamon sa isang presidente. Halimbawa, hinamon ka ng isang normal na Pilipino, ordinaryong Pilipino. Inamon ka na, ganito, gawin mo to para patunayan mo na hindi totoo tong balita sa'yo. So gawin mo para tapos ang laban. Ngayon, pag nagawa mo at okay naman na yun ang pinakamasakit na sampal sa mga nagbibintang sa'yo. Hindi yung katulad nung katwiran ni Auntie Claire na kung sino daw yung nagbibintang siya daw gumawa. Putang ina, ano yun? Anong klase yun? Sino yung nagbibintang siya gagawa? Anak ng timang, kalokohan naman natin kung sino ang nagbibintang siya gumawa. Samantalang eto na yung video papatungkol. Hindi pala, mamaya muna to, mamaya. Dito tayo pala. Ito, putang na, magandang bakbakan to ni hindi pala. Ito lang, mali yata yung napindot ko. Oo nga, mali nga. Ito, ang tindi nito. Ano kayang, hindi ko alam kung sumagot na si Auntie Claire dito,
Oo, sabi niya, basura. Oh, tinawag siyang basura. Kasi ito lang kasi sa totoo lang. Ito si Claire Castro, siya yung sumisira sa dignidad ng mga ng mga lawyer. Siya yung nagsimbolo na dalawa sila ni Gadon, hindi lang pala si Auntie Claire. Dalawa sila ni Gadon na sila yung, biro mo si Gadon, 2 beses na disbar. Ikaw naunahan yun sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito naman si Claire, naturingan attorney, wala sa pagiging attorney niya ang nakikita natin ngayon. Diba? Hindi porket baka sabihin nyo, hindi kasi Jay, kung maayos naman yung sasabihin niya kay Duterte, sasangayon kayo. Talagang sasangayon kami, wala naman kasi talaga sa ayos. Biruin mo ba naman, problema ng Pasig isinisi sa Davao? Halimbawa lang naman po yun diba? Lagi niya lahat na lang ng problema, lahat ng katanungan sa kanya sinisisi niya sa mga Duterte. So anong matatawag mo dun, diba? Bobo talaga. Lahat na lang ultimo ata pagbara ng lababo nila sisisi sa Duterte. Yung mga kasi hindi din natin masisisi yung sarili natin at ibang mga netizen. Bakit ganun sila kagalit kay Claire Castro? Si Claire Castro din ang gumagawa sa sarili niya mismo para galitin ng mga netizen. Galitin ng mga Pilipino kasi nga wala nga sa ayos. O katulad nitong sinabi ni Vice President Sara Duterte, pakinggan natin yan. Basura ang lumalabas sa bibig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang Pangulo, nakakahiya sa buong mundo na ganyan ang klase ng taong nagsasalita para sa tanggapan ng Pangulo. Grabe! Basura ang lumalabas sa bunganga ni Claire Castro. Grabe yun. Hindi talaga. Alam nyo, ngayon ko napagtatanto yung sinasabi dati ni Pangulong Duterte na ibahin nyo si Sara Duterte. Grabe yan. Mas matapang sa akin yan. Dito natin unti-unti na natin na talagang napapatunayan na iba to. Iba to si Vice President Sara Duterte lalo't pag nagalit na. Lalo't pag talagang napuno na. Oo, napuno na yung salok, ika nga nila. Talagang tataob at tataob ka. Talagang parang kapag sa oras ng debate, yung tipong hindi ka na makapagsalita. Ito gusto kong mangyari to. Sana mangyari to. No, eto mga kababayan, sa lahat po ng mga kapanood nitong video na to, paki-cut po itong video ko to at i-post nyo po sa Facebook na ako po'y nananawagan na magkaroon ng debate. Etong si Claire Castro tsaka si Vice President VP Sara Duterte, maganda yun. Kasi doon natin mapapatunayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kung halimbawa man na totoo nga sinasabing mga depensa ni Attorney Claire o ni Yusek Claire Castro kay BBM, malalaman natin doon. Siyempre, mga itatanong dyan maraming mga itatanong niya si Vice President Sara Duterte na kailangan sagutin ni Yusek Claire yun. Sana mga kaibigan sana panawagan nyo rin na magkaroon ng debate etong dalawang to, si Vice President Sara Duterte at Claire Castro. Eto naman si Auntie Claire, hindi naman to umuurong. Hindi, balita ko matapang din to. Balita ko matapang to si Auntie Claire, talagang pumapalag daw to sa lahat ng hamon. So Auntie Claire, sana kung talagang matapang ka at talagang gusto mong itayo ang iyong bandera, bandera ng Katanganes, bandera ng bandera mo bilang Yusek, makipagdibahamunin mo ng debate si Vice President Sara Duterte. Maganda yun. Ikakasikat mo pa yun. Di sa susunod, pagdating ng election ulit, pwede ka tumakbo ng senator. O, diba? Parang naging stepping stone mo si Vice President Sara Duterte para maging politiko. Haba, maganda yung suggestion ko na yun, Madam Claire, Oo, ayos yun, gawin mo yun. Okay, panoorin natin to. Jason Rubrico sa Balita.
Hindi na napigilan pa ni Vice President Sara Duterte na muling banatan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa harap ng sunod-sunod itong patutsada. Sa pinakabagong yugto ng bangayan, kinontra ni VP Sara ang pahayag ni Castro na tila wala na siyang magandang nasasabi tungkol sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit? Ano bang nagagawang maganda ni Marcos Jr.? Nabawasan ba ang droga sa Pilipinas? Nabawasan ba ang krimen? Naubos ba ang NPA? Yung ibang NPA nasa gobyerno na. Halos nasa 50 nga yung party list nila. Oh, yung flood control, asan na? Yung 6 trillion na budget ng BICAM report, asan na? Budget ng PhilHealth, asan na? Maharlika pa ang GCIS, SSS, asan na? Ang dami. Nawala na yung 5,500 na flood control, 5 billion budget ng flood control, asan na? Nga, di ba? So ano pa bang aasahan nyo sa amin? Buti sana, ito na lang Papalakpakan namin si Marcos kung yung 5,500 na flood control makikita namin sa Pilipinas. At hindi na magkakabaha dito. Kasi yung 5,500 na flood control na bago, hindi na ho pwedeng mahihibsan na po ang pagbaha ng Pilipinas. Doon sa sinabi niya, ikukorek ko kayo, galing po sa bunganga ni Marcos yun. So hindi po yun fake news. Di ba? Sabi niya ni Madam Claire, pag galing kay BBM, di daw fake news yan. Oh. So asa na yun? O yung ano pa ba? Ano ba pwede natin? Yung sa PhilHealth na lang. Hindi, kahit nga sa BICAM. Kaso sa BICAM, malaking pera. Mukhang malabo yun. Kaya wala talaga. Wala kang aasahan sa mga DDS or Duterte supporters na magandang sasabihin kay Marcos. Kasi wala nga kami nakikita Wala nga kami nakikita nga ni. Okay, tuloy. Giit ng Vice Presidente, hindi siya ang nagpasimula ng iringan. Depensa niya, nagsasalita lamang siya bilang tugon sa mga naunang maaanghang na komentong ibinabato ni Castro. Mga pahayag na para sa kanya ay walang laman kundi puro basura. Ganun din naman sa kanya, mami. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Hindi rin Tong nun, sakit nun ang saklap. Garbage in, garbage out. It's so hard. Ang sakit nun, Madam Claire, Biruin mo, Madam Claire, Yusik ka, attorney ka pa. Sasabihan ka ng kung ano yung pumapasok sa yung basura, lumalabas din sa iyo basura. Aba, masakit yun. Naku, kung ako sa iyo, Madam Claire, debate na yan. Ay, naku, basag si Madam Claire dito, no? Binalampas ni VP Sara ang hamon ni Castro na iangat ang diskurso at gawing basehan ang datos imbes na politika. Pero giit ng pangalawang Pangulo, si Castro mismo ang unang gumamit ng politika at ng kapangyarihan ng Office of the President para umatake. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Di alam nyo ito, totoo yun. Ito ay parang hindi po, sa totosin tong sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi po ito pagbanat, kundi ito po ay payo sa Office of the President. Kasi biruin mo, ba't kayo kumuha ng isang
Ano ang pwedeng tawag kay Claire? Parang kasi katangahan, kabubuan, kaignorantihan, kagagahan, kamalditahan, kawalangian. Nasa kanya na lahat eh. Parang kinuha niya na lahat eh. No, so parang sinalo niya na lahat. Ang ano dito is nakakahiya nga talaga sa buong mundo na merong Yusek na ganito manalita. Kasi ang pagkakaalam ko sa tanang buhay na nakakita ako ng isang Yusek, nakarinig ako ng isang Yusek, puro ano yun, report yun. No, halimbawa, si Marcos Jr., ang ginawa ni Marcos Jr. ngayon ay tinugunan ang hiling ng mga sabihin na natin, kunwari lang, tiga Visayas, na magkaroon ng pang lifetime or pang matagalang hanap buhay or trabaho. So ganun dapat yun ang trabaho ng puro good news yan eh. First time lang ho natin makaranas at makakita sa buong mundo. Ewan ko kung merong ganito katulad ni Yusek Claire sa ibang bansa. Wala naman sigurong tutulad sa katangahan nito. Baliw na lang siguro ang tutulad sa katangahan yan. Wala ho tayong nakitang isang Yusek na alam yung tipong bumabanat ka na para kang nagbablog. Para kang nasa vlog mo. Para kang, alam mo yun, yung ikaw na yung nagdidesisyon. Kaya nga Yusek ka kasi, di ba, alam nyo na yun eh. Di ba, yung tipong dapat puro pag-update o update sa ginawa ng isang pangulo. Ano ba yung ginawa ng pangulo ngayong araw na to? Ganun dapat. Tapos, kapag may mga nag-i-interview na katulad niyan, may mga interview na ayaw mong sagutin dahil hindi nga pinaparating ng Pangulo yun or hindi dapat sagutin ng Pangulo. So, pwede ka naman tumanggi. Kaso, simula nung iniluklok si Yusek Claire Castro dyan sa bilang Yusek, ang nangyari, puro lang pagbanat sa mga Duterte. Ang problema ng Pilipinas, droga, krimen, bagay, isa na pala yun. Ang problema ng Pilipinas, krimen, pagkain, o tinatawag na gutom at trabaho. Yung tatlo lang yan. No? At yung environment pala, yung kalikasan. Na una-una, yung krimen, sobrang taas na sa Pilipinas. Yung gutom, sobrang lala na. Trabaho para sa mga kapwa natin Pilipino, ngangabels. Yung kapaligiran natin sobrang dumi. Paano magiging madumi kung walang kung hindi disiplinado ang mga hindi dinidisiplina ng gobyerno yung mga taong nagkakalat, nagsusunog, nagpuputol ng mga kahoy sa mga bukid-bukid. 'Di ba? So yan dapat tong unang solusyonan dahil yan ang unang problema ng Pilipinas. Ang nangyayari kasi, kada may itatanong, katulad na lang yan sa 20 kilos na bigas, utang na, naghanap ka ng video kay Duterte. Kaysa doon sa 7 pesos na hindi naman na yun yung ibig sabihin nun. Ikaw yung, tsaka ito, sa totoo lang, hindi talaga si BP Sara Duterte ang nangunang bumanat. Ang unang bumanat si Claire, parang si Abante lang yan eh. Di mo si Pastor Abante. Pastor na kong pa, di ba? Biruin niyo yung taong yun. Siya yung unang bumanat kung ano-ano pinaggagawa niya pinagsasabi niya kay Vice President Sara Duterte. Tapos nung binalikan siya, nagtampong bigas. Nag-attitude ng matanda. Nag-attitude ng gurang. Tapos kinampihan pa ng anak niyang balyena. Sorry. Mataba din pala ako. Sorry naman. No? Yun yung mahirap dyan eh. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Ganun yun. Anak ng teteng, Yusek Claire at Abante, ayaw nyo palang gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa iba. Tapos ang usapan. Napaka-basic. Dagdag pa ni VP Sara, kaya't puro pag-atake umano ang ginagawa ni Castro laban sa mga hindi kaalyado ng Pangulo ay dahil wala itong maibalitang nagagawa ni Marcos Jr. para sa bansa. Dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin,
at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBDM para sa ating bayan. Basag na naman. Eh di, sige, hindi kasi wala namang ginagawa si BBM sa bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay. Yun o, na sapul si Madam Claire. Alam nyo, ang hirap talaga kalaban ng mga Duterte. Mapaseryoso, biruan, pagkatalinuhan, bardagulan, panalo pa rin sila eh. Hindi mo lahat o, pinagtutulong-tulungan yan ha. Yang babae na yan, pinagtulong-tulungan yan. Hanggang ngayon pinagtutulong-tulungan yan, pero anong nangyari? Walang nanalo ni isa. Si Claire, kahit attorney ka, di ka mananalo kay Sara. Una-una, matalino si Sara. Pangalawa, bobo ka. Pangatlo, attorney si Sara, attorney ka din. Yung nga lang, mas tanga ka. So talagang hindi mo kayang tapatan eh. No? So talagang alam mo yun, kawawa talaga kapag tumapat ka sa mga Duterte. Grabe. No? Samantalang dito na tayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo mga kaibigan sa inyong mapapanood? So panoorin muna natin tong video ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa issue ni Lisa Araneta Marcos bago natin pakita yung tunay na video na sinasabi ko. Game. Every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ano po? From national or we're talking here about local politics? Diyan lang po sa Davao. Hindi, national. Tulad nga na sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, Puta na, tama nga yung hinala ko. Tama nga yung hinala ko. Alam nyo ito may mga nag-chat sa amin na bakit hindi namin daw pinakailaman yung issue mapatungkol kay Lisa Araneta Marcos na dawit siya sa drug incident sa US. So, una-una, ang katwiran namin doon, hindi problema ng Pilipinas si Lisa Araneta Marcos. Wala kaming pakialam sa taong yan. Mamatay man siya, ano man mangyari sa kanya, basta kahit ano, wala naman tayo sinasabing mangyari sana. Ang ibig ko sabihin, kahit anong mangyari, kay First Lady Lisa Araneta Marcos, wala po kaming pakialam. Pero, asawa ni pera. Yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na involved nga siya, at kaya pinilit na etong si Pangulong Duterte na madala patungong Netherlands is alam ni Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon talaga ng malaking impact yun sa buong Pilipinas. At doon tututok ang mga Pilipino sa issue ni Pangulong Duterte. So yung sinasabi kong ang hinala ko, eto na, lumabas na kay BP Sara Duterte. Siya na mismo ang nagsabi, siya na mismo ang naglahad na kada may ginawang kabalbalan, kada may gagawing issue, o sige, sabihin natin na kada may gagawing kabalbalan ang mga Marcos sa bansang Pilipinas or yung madadawit yung pangalan nila sa malaking gulo, ay ang gagawin nilang panakipbutas doon ang mga Duterte. At yun na nga yung ginawa niya
kay Pangulong Duterte, yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Sa tutuusin, yun talaga yung hindi kami nag-vlog nun ng mga, ewan ko kung sino sa mga banateros, pero nasusure ko ako, hindi ako nag-vlog nun kasi nga wala talaga akong pakialam dun sa issue na sa issue na yun. Ang inaano ko ho dito is totoo pala talaga. Hindi kami naniniwala noon. Naniniwala din kami pero hindi lang namin binlag kasi nakapokus kami sa issue kay Pangulong Duterte na maiuwi siya at huwag siyang dalhin sa Netherlands. Yun yung pinupunto namin doon. Ang concern namin kay Pangulong Duterte, hindi kay Lisa. Wala kang pakialam niyo sa putang inang yan. Sorry Wala kami pakialam talaga dyan kay Lisa Araneta Marcos. So tuloy pa natin. 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Tindi ni Vice President to. Ingay. Oo, sinabi ko na nga, wala na maging ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun. So yun na, i-explain ko sa inyo para lubos nyo maunawa. Ang hirap intindihin ng ingay. Yung nangyaring, yung natuklasan na isa sa mga, abang tawag dito? Isa sa mga palpak or isa sa mga nabistong baho na ginawa ng administrasyong Marcos ay yung sa BICAM report, yung may blanco doon na yun ay may pondo na nagkakahalaga di umano na 6 trillion pesos, 'di ba? So kung may isip nyo maigi, lumabas ang impeachment or ipinush nila kaagad ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. No, yun yung sinasabi dito ni Vice President. So anong kasunod? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa. So yan nga no, noong nagkaroon daw ng, hindi ito inuulit ko lang para lubos yung maano kasi maingay baka hindi nyo masyado marinig. Noong nagkaroon daw ng malaking issue na nagkaroon ng overdose yung isang tao doon sa US at nasangkot ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos, kaagad nilang ipinush yung pagdala kay Pangulo or pagkidnap kay Pangulong Duterte pa Netherlands. Ang tanong, may video at may ebidensya pa. Yan ang papakita natin mamaya. Easy. Sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita niyo. O yan ito Nung inilabas daw yung 20 kilos or 20 pesos per kilo ng bigas na ipapamigay daw sa buong Pilipinas. At nung medyo hindi naman tapos medyo hindi nila kinaya, hindi talaga medyo, talagang hindi nila kinaya. At doon ngayon sa point na yon
yun talaga ay isang propaganda lamang para makakuha ng boto. Lalong-lalo na yung Alyansa Pilipinas, di ba? So, ang ginawa nilang panakip-butas naman ngayon ay yung issue kay Congressman Pulong Duterte. Na yung video na yun ay napakatagal na pala. Diba? Napakatagal na pala nung video na yun ni Congressman Pulong Duterte na ayan yung ginagawa nilang panakip-butas na naman ngayon. So kada pala may gagawin na issue, etong Administrasyong Marcos, talagang Duterte, sa Duterte lang sila kumukuha ng panakip-butas. So tuloy pa natin. Basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issues ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman Pulong na mga atake sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ng Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya sa labas ng detention center. Pero ito, no, hindi na natin masyadong yun yan. Pero ito na lang, Vice President Sara Duterte, bilang sumusuporta sa inyo at bilang gusto ko din maliwanagan yung mga Pilipino, no. Sana ipakita or ilabas ni Vice President Sara Duterte yung record kung saan talagang dawit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos. So yan po ang aabangan natin. Hindi na pala abangan, ipapakita ko na ngayon. Ngayon mismo, Hindi ako nagbibiro. Pero ito talaga nakakagulat dun. Bakit nadawit sa insidente ng overdose sa drugs etong si First Lady Lisa Araneta Marcos? Nakakapagtaka lang. Kasi isipin nyo, isa kang First Lady na may issue din mapatungkol sa samot-saring issue na ibinabato sa kanya. Nakakapagtaka lang na nadawit ka sa ganun. Kung totoo man yun, kasi hindi pa natin 100% na mapatutuhanan dahil wala pang pinapakitang ebidensya si Vice President Sara Duterte. Ngayon, yan yung ipupush natin na sana maipakita ni Vice President Sara Duterte ang ebidensya na yan. At sana ito na, Madam Claire Castro, hamunin mo si Vice President Sara Duterte na kung totoo ang sinasabi niya, ipakita niyo yung ebidensya. Ito po hindi ko po kinakalaban si Vice President Sara Duterte. Sana magets niyo po yung pinupunto ko. Hindi rin po ako naghahanap or masaya sa nangyayaring gulo. Hindi ho. Gusto ko mangyari dito, maisampal sa pagmumuka ni Claire Castro at ng mga supporter, ng mga vlogger, mga yudipunggol, yung mga dyan ni Marcos Jr. na mga vlogger at yung mga ilang supporter na hanggang ngayon may lawa pa sa utak, may sapot pa ng gagamba sa utak, no? Na talagang totoo yung mga bali-balita na nangyayari sa mga Marcos na talagang involved sila lagi sa pulborotics. Tangina, kaya no? Grabe. Alam nyo sa edad kong to, 31, hindi talaga ni minsan pumasok sa utak ko na magdroga. Ako, natotoosin, aminin ko sa inyo, umiinom ako. Naninigarilyo ako, pero yung droga, hindi ko talaga makalkula sa utak ko na minsan hindi ko talaga, alam mo yun, hindi talaga sumagi sa utak ko na try ko nga to. Kasi may mga ibang tao na parang gusto lang daw try nila kasi parang parte naman daw ng buhay yun. May mga kwento ako naririnig na gano'n na kesyo sinubukan lang daw para kahit papaano naranasan nila sa part ng kabataan nila. May mga ganun kwento akong naririnig mapatungkol sa droga.
Pero para sa akin parang medyo malabo yung ganung ano eh, malabo yung hindi ko gusto yung mga ganung kwento. No, hindi ko gusto yung mga ganung kwento. Gagamit ka ng droga para lang maranasan mo kung ano ba talaga, para kalokohan. At eto na nga yung video na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Magugulat kayo dito. Oo. Wait lang nga. Eto na po ang video na inaantay nyo. Eto na ba ang video? I-play mo na yan. I-play mo na. Oo. Eto po ang video ng So, malinaw po Katangahan. na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. oh. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng Vlog? fake news. Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng Ang tinik sa Po yung pahayag ang tinik sa lalamunan ni Madam Claire. ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. hindi po nabanggit ko Salamat lang po. po yung vlog use. Hindi niya masagot. agay. Teka ano po, para lang po hindi And then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang So ibig sabihin, iba yung Claire na nagbablog, iba din yung Claire na yusik. Putangin na, kung kami ang tatanungin mo, halos isa lang kayo. Kung ano ugali mo sa pagbablog, ganun din sa pag-yusik. makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nababanggit. Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, Iyak si Castro. inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ang Pangulo, ang palasyo. Ano kayong probinsya nito? No, ako Bisaya ako pero ewan ko lang pero para sa akin parang hindi ko tinutono or kaya kong baguhin yung bigkas ko na hindi mo ko mahalata na Bisaya ako. Or Ilonggo ako. Mix kasi ako Ilonggo Bisaya eh. Ito ako dito kay Claire, Pangulo? Sa ating Pangulo? Opo. Ngayon, nakahanap ka ng Hindi talaga, yung si Miss Eden, palakpakan muna natin siya. Palakpakan po natin yung reporter ng Net25 na si Miss Eden. Shoutout sa'yo. Ang galing mo talaga. Grabe. Yung lahat, yung kagustuhan naming barahin si Claire Castro, ikaw po ang nakakagawa ng palakpakan po. Gagi, hindi eto Madam Claire. Napakasimple lang nung tanong. Pero bakit hindi mo po masagot po? Napakasimple lang nung tanong eh. Bakit may kinokonik yung 7 pesos na di umano ay pangako ni Pangulong Duterte na hindi naman talaga yun din totoo. Hindi yung sinasabi kasi 7 pesos. Ang pagkakaalam ko po kasi doon, gustong pababain ng 20 pesos ang kilo presyo ng bawat kilo ng bigas. Yun ata, yun po yung alam ko doon. Hindi yung magiging 7 pesos. Ano ka, 1984? Ano ka, 1960s? 1950s? Na 5 G's ang kilo ng bigas, kalokohan mo. Ayaw ko sa'yo, Madam Claire, ngayon nakahanap ka ng tapat, buti nga sa'yo. Panis. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, masyado nang mahaba yung video natin. Ano pong maikukomento nyo po sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dawit si Lisa Araneta Marcos sa nangyaring drug incident sa ibang bansa? Na isinabay nga po nung nangyari po yun ay kaagad pong kinidnap
etong si Pangulong Duterte at dinala sa Netherlands. So ano pong may komento nyo? Comment nyo lang po niya sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang aking join button yan at super thanks. Maraming salamat. Mega live shoutout sa inyo lahat. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Ingat, God bless, and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.